Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng marag chabsi. Sa video na ito ay nagpakulo na kami ng karne. Karne po yan ng tupa. Ito pala yung mixed dahon na hiniwa ko nung nakaraan, pero ito yung old na. Kung naglagay lang ako ng sangkalan dyan, tapos kumuha na rin po ako ng sibuyas. Ito nga po napakalaking sibuyas dito sa Middle East. So, dalawang sibuyas lang na pula yung kinuha ko dyan. Tapos, kuha na rin tayo ng baywing. Isang ulo yung gagamitin nating baywing yan. So, lagay lang natin doon sa dapat paghiwaan natin. Tapos, dalawang siling haba. Check natin yung karne kung nag-reduce na yung tubig. So, dalawang beses para namin nilagayan. Yung una para malinis yung dumi. Tapos, dito nga po ay naghihiwa na yung kasama ko ng sibuyas. Small cubes lang ng paghiwa ng sibuyas para madaling igisa mamaya at lumambot. So, ganyan ang paghiwa ng sibuyas. So, mag-ingat lang po tayo sa paghiwa. Lalo't na matalim yung kutsilyo na ginagamit natin. Sunod na rin natin dito yung isang ulo ng bawang. Balatan lang natin dito. Kami lang ba o kayo din yung ang hirap magbalat ng bawang ng paisa-isa at marami yung gagayatin? At gagamit din tayo ng luya. Balatan din natin yung ang ating luya ng maigi. Tapos syempre hugasan natin. Check natin ulit yung karne, baka naubos na yung tubig natin dyan. So syempre yung mga bawang na binalatan natin, i-grate natin ng paganito. Yung maliit, yung pino. Tapos sunod natin dyan yung ating luya. Lahat ng bawang gamitin natin Ay, nauna na pala mag-grate yung luya dyan. Tapos dito, check na natin yung karne ulit. Medyo halo-halo natin para di masunog yung ilalim ng karne. Siyempre, takpan natin ulit kasi may konting tubig pa. Tapos, check natin ulit after a minutes. Tapos, medyo ihalo natin kaunti. Yan po, wala na yung tubig. So, yung kahoy na nakikita dyan, cinnamon stick po yan yung ginagamit. Tapos, lagay natin yung frozen na ginayat na dahon natin. Lahat po yun gagamitin. Ubos na natin dyan. Tapos medyo So, ganyan din natin yun kasi frozen yung mga dahon. So, dapat medyo siya. Hindi ko alam kung tawag dyan. Ingat lang din tayo para di madurog yung karne dyan sa ilalim. Kasi pag nadurog yan, hindi na yan maganda tingnan or kainin. Maganda kainin. So, pag ganyan na siya, hindi na siya masyado buo yung mga dahon-dahon. I-mix lang natin ng maigi. Mekos-mekos lang yan. Sige lang, mekos natin para ma-incorporate or mahalo siya ng buo. Tapos takpan, yun. Nagtubig na sa dyan kasi nga frozen yung dahon. So, nagtubig na siya ulit. So, wala kaming nilagay muna ng mantika kasi yung karne may mantika na yun yung sa fats niya. Tapos, yung tubig dyan, galing yan sa frozen na ginayat na dahon. So, yung dahon na yan medyo kaunti pa. Kaya dinagdagan namin pa ng isang supot na dahon. Or tawagin na lang natin yan, chabsi siya. Kasi chabsi naman talaga yung tawag yan dito. So, try natin siyang medyo durugin. Pero kasi ito matigas talaga siya Mahirap din siyang haluin pa kasi hindi siya madurog-durog. Frozen pa siya. Takpan na lang natin. So, ayun na guys, medyo na tunaw na yung frozen chabsi natin. At madali na siyang ihalo. At gumawa rin po pala kami dyan ng orange juice para sa mga amo namin. Fresh po yan. Maganda lang dito sa ibang bansa, kompleto sa mga gamit sa bahay. Hindi tayo mahirapan gumawa ng orange juice na fresh kasi meron tayong juice make squeezer. Talagang simot yung juice, yung orange juice na pulp yan. Marami ka na ring magagawang orange juice. Ang sarap po niyan, lalo't not fresh. At dito po medyo mura yung orange juice nila. So, ayan na po. Mag-isa na po tayo.
So, yung nakikita yung parang butter, tawag dyan is ghee. Gumamit lang kami ng ghee or pwede rin kayong gumamit ng regular oil kung gusto nyo or olive oil kung gusto nyo maging healthier. Pero mas masarap gamitin yung ghee. Tapos lagay natin yung sibuyas dyan, gisa lang natin. So, yun na po yung karne na may chapsi. So, ito po, gisa lang natin. Make sure lang na hindi masunog yung sibuyas. Lagay na rin natin yung mga ginrate natin na bawang at yung kasamang luya dyan. Mikos-mikos na rin para di masunog-sunogin. So, pagkatapos nyan, add lang natin ulit yung cinnamon stick. Tapos, star anise. Ilagay na rin natin dyan. Tapos, huwag natin kalimutang i-mikos-mikos. Tapos, maglagay na rin tayo ng tomato paste dyan. Isang cart pack na tomato paste yung ginamit namin dyan. At saka 2 spoons siguro nagdagdag kami dyan ng tomato paste. Mix lang natin hanggang sa maging oily or maluto yung tomato paste. Medyo mag-darker siya color. So, mikos-mikos lang yan. Mikos-mikos. Pagkatapos niyan, naglagay tayo ng pangpalasa katulad ng chicken cubes. Tapos, asin, paminta, black lemon powder, cumin powder, tapos coriander powder. At syempre yung sekreto namin, magic sugar. Pang balanse lang ng lasa. Tapos lagay na rin natin yung karne tsaka yung chapsi dyan. Halo na rin natin dyan ng maigi. Para kumapit yung panglasa natin sa karne at chapsi. Dahan-dahan na ng paghalo. Ito yung beans. Tawag namin dyan is luba. Tapos nag-soak na rin kami ng basmati rice. Naglagay na rin pala kami dyan ng tubig sa chapsi para di na masunog yung ilalim nun. Yung saktong tubig lang, pero hindi yung dapat masyadong, hindi dapat thick or matubig, yung sakto lang yung ilagay nating tubig. So tapos pakuluin lang natin, pag kumulo, ihalo natin, lagay natin yung luba o yung white beans na tinatawag. Siyempre, pagkalagay, ihalo natin ng dahan-dahan lang kasi yung karne ay malambot na, baka maturog yung karne. So, halo lang natin ng halo dyan. Tapos, make sure natin yung ilalim niyan ay hindi masunog kasi madali rin siyang masunog. Tapos, yung takpan natin. After a minute, check lang natin. Tapos, halo-haloin. Mag-ingat din tayo kasi tumatalsik yan. So, pag medyo thick yung consistency niya, lagyan lang natin ng tubig. At syempre, check natin yung lasa, if matabang or hindi, depende sa panlasa na gusto ng amo ninyo. Pagkatapos niyan, pag okay na, okay na yan, luto na yan. Tapos ganito yung kanin na niluluto namin. So, yun lang. Salamat!